Totoo nga ang sinabi ni Kisha tungkol kay Abby. Dahil kinaumagahan ay nagulat na lang ako na punong-puno na ng mga punit-punit na papel ang sahig ng kwarto niya. Akala ko ay nagbibiro lang siya pero talagang seryoso siya sa desisyon niyang mag-resign sa kumpanyang iyon dahil lang sa mababaw na rason. Abby, mapag-usapan naman siguro ang kagabi. Matagal ka na sa kumpanyang iyon, pangungumbinsi ko. Ayoko na rin naman doon, ginawa ko na lang ang rason na iyon kahit mababaw para makaalis na rin sa kumpanyang iyon. Ngumiti siya sa akin habang nagtitipan ng resignation letter. Gusto ko mag-travel ulit. Abby, pwede ka naman mag-leave kahit 1 week lang. Umupo ako sa malambot niyang kama at tiningnan ang likuran niya. Hindi ba yun, pwede? Tumigil siya sa kanyang ginagawa at nilingon ako. Ayoko na rin makita ang gagong yun. Lasing ba siya para gawin sa akin yun? Osat niya at may pinunit ulit na papel. Umawang ang labi ko. Bakit naman siya hahalikan ni Sir William? O baka naman nagalit si Sir William kasi banggit si Abby ng pangalan ni Brent. Hindi ko kilala si Brent pero tingin ko siya ang dahilan. Ngumiti ako sa kanya at humiga sa kanyang kama. Abby, I think William likes you. Narinig ko ang pagsinghap niya. And I don't like him. Agad-agad siyang humarap sa computer niya at nagpatuloy. Natawa na lang ako at bumangon na sa kama. Alright, sabi mo yan, Ngumisi ako sa kanya at agad umalis ng kanyang kwarto para puntahan si Theodore. Matapos kong pinaliguan si Theodore ay binihisan ko siya ng damit at pinalitan ng diaper. Nakahiga lang ang anak ko sa kama habang tinitingnan niya ako. Ang laki mo ng baby, Theodore. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang makulat niyang buhok. Gugupitan na natin ang buhok mo kapag malaki ka na, kasi magmumukha ka ng babae. Ibinigay ko sa kanya ang gatas na inihanda ko at kinuha ang phone ko nang mag-ring ito. Natigilan ako nang makita ko ang pangalan ni Hunter sa phone ko. Umupo ako sa kama at kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang sarili ng umiti. Tinapik ko ang binti ng anak ko habang ang isa kong kamay ay hawak ang cellphone ko. Hunter, hi, I'm at a meeting right now. How are you? Agad akong nagtipa ng I reply. Ako. Can we meet? Napapikit ako matapos masend iyon. Kagabi ko pa ito pinag-iisipan at hindi ko na dapat papatagalin pa lalo na't deserve rin ni Hunter makilala ang anak ko. Alam kong mahirap pero naging malakas ako at unti-unti na rin bumalik ang tiwala ko sa kanya. Agad-agad akong nagbihis ng simpleng damit at inayos ang sarili. Nang lumabas kami ng anak ko sa kwarto ko ay naabutan ko si Abby sa sala. Oh, saan kayo pupunta? Tak ang tanong niya. Suot ko ngayon ay isang black ripped jeans, na punar-esen ko ng white spaghetti straps. Humugot ako ng malalim na hininga at naglakad papalapit kay Abby na ngayon ay nagtataka na. We are going to meet Hunter, pagsasabi ko ng totoo at inayos ang pagkabuhat sa anak ko. Well, that's good. Theodore would be, natigilan siya nang ma-realize niya ang sinabi ko. Namilog ang mata niya at hindi makapaniwalang tiningnan ako. What? You're going to meet Hunter? Tumaas ang boses niya at napailing. I mean, how? Umiling ako. Hindi ko alam. Basta, nangyari na, at hindi ko na itatago ang anak ko sa kanya. Nag-usap ba kayo? Tiningnan niya si Theodore at hinaplos ang pisngi ng anak ko. Hindi mo man lang sinabi. May pagtatampo sa boses niya. Nagkita kami kagabi at nag-usap. Hindi na mitsura ang itsura ni Abby. Sure ka ba na nag-usap lang kayo? Napangiwi ako sa kanyang mapang-asar na tanong. Ewan ko sa'yo, Abby. Kaya ka siguro hinalikan ni Sir William kasi ang daldal mo. Ayan tuloy. Napawi ang ngiti ni Abby at nag-init ang pisngi. Humalaklak na lang ako at lumabas na ng apartment. Nadatnan ko si Ate Lyra na naglilinis at nang makita kami ay tumigil siya at ninitian kami. Oh, mamamasyal kayo? Tanong niya at bumaling kay Theodore. Ang init pa naman ngayon. Opo, may pupuntahin kami ng anak ko, sagot ko at inayos ang sombrero ng anak ko. Tumango siya at nagpatuloy sa paglilinis. Mag-ingat kayo. Ngumiti lang ako sa kanya at tumango. Nag-text ako ng mensahe kay Hunter kung saan kami magkikita, pero ang sabi niya ay kukunin niya na lang kami rito. Kinakabahan ako dahil may mga kapitbahay kami na mga tsismusa, kapag may nakitang ganito, pumuputak agad ang bibig at pinasa-pasa na sa iba kaya mas maganda kung may sombrero ang anak ko para hindi siya makilala at madamay.
Sa waiting shed kami naghintay ng anak ko, malapit lang sa apartment. Mabuti at hindi kami pinaghintay ng matagal ni Hunter dahil dumating siya agad. Bumilis ang tibok ng puso nang huminto ang kanyang mamahaling kotse sa tapat ko. Humigpit ang hawak ko sa anak ko na walang ideya sa mga pangyayari. Dinig na dinig ko ang pagtibok ng puso ko nang lumabas si Hunter sa kanyang kotse. Naninibaguhan ako sa kanya dahil hindi siya nakasuot ng pantrabaho na damit. Suot niya ay isang black cargo pants at isang white hoodie. Nang magtama ang paningin namin ay agad akong nag-iwas ng tingin at namula. Ang kanyang tingin ay bumaling sa anak ko na walang kamalay-malay sa mga kaganapan sa paligid niya. Nang tingnan ko ulit si Hunter ay nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Unti-unti siyang lumapit sa amin habang ang tingin ay nasa amin. Ang kanyang mata ay sumisigaw ng pangungulya. Nakita ko ang panginginig ng kamay niya. He looks exactly like me. Napakagat ako sa aking labi at tiningnan ang anak ko. Oo, halos walang makuha sa akin, Naramdaman ko ang mahigpit na kapit ng anak ko sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ang matawa dahil takot ang anak ko sa papa niya. Let's go. Ngumiti siya at naglahad ng kamay. Umawang ang labi ko at agad nagbaba ng tingin sa kanyang kamay. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ang kamay niya o hindi. Nang magangat ako ng tingin muli kay Hunter ay hindi pa rin napawi ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ko akalain na bumalik na naman ang kanyang dating sigla. Ang Hunter na nakilala ko noon bago pa man nangyari ang lahat. Kinagat ko ng mariin ang ibabang labi ko at tinanggap ang kamay niya. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang init sa kamay niya at kung gaano kahigpit ng pagkahawak niya sa akin. Sakay ng kotse niya ay nagtungo kami sa Lombok Beach, isa sa mga kilalang pasyalan ng mga dayuhan dito sa Badian. Napagdesisyonan ko na sa Lombok Beach kami magpunta kasi maaliwalas at gusto ng anak ko ng dagat. Nasa kondongan ko ang anak ko habang si Hunter ay nakahawak sa kaliwang kamay ko habang siya ay nagmamaneho. Nag-init ang pisngi ko at nag-iwas na lang ng tingin. Alam ko na marami siyang katanungan sa akin. At gusto kong magtanong siya sa akin, para alam ko rin kung ano ang gusto niyang malaman. Huminga ako ng malalim at nilingon siya. Magtanong ka. Agad akong nag-iwas ng tingin ng nilingon niya ako saglit bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Marami akong tanong, Kathy. Hindi lang sa anak natin, kundi sa atin din. Napalunok ako at hindi na lang nagsalita. Nang makarating kami sa beach ay sa isang homestay kami nagstay. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Hunter pero siguro hindi naman kami magtatagal dito lalo na't wala kaming dalang damit ng anak ko. Nang nasa kwarto na kami ay nakita ko si Hunter na pinagmamasdan kami. Nakatayo lang siya sa may pintuan habang tinitingnan niya kami ng anak ko. Huminga ako ng malalim at nagangat ng tingin sa kanya. Hunter, tawag ko. Nakita ko kung gaano kasaya ni Hunter ngayon habang nakamasid lang sa anak ko. Nakaupo kami sa may carpeted na floor habang nagkalat ang mga laruan na binili ni Hunter para sa kanya. Ngayon, mas paliligayahin ko pa si Hunter dahil deserve niyang makilala ang anak ko. Lumapit siya sa amin at yumuko. Can I? Tanong niya sabay bilang kay Theodore. Gusto ko siyang mahawakan, Kathy. Parang may humaplo sa puso ko nang sinabi niya iyon sa akin. Tumango ako at lumayo ng konti kay Theodore para mabigyan ng space si Hunter. Nakita ko ang pag-alinlangan sa mukha ni Hunter pero hinaplos ko lang ang kanyang braso at hinagod. Hunter, I'm sorry if tinago ko siya sa'yo. Nagsimulang nanubig ang mata ko. Pwede mo siyang hawakan, alam ko na magiging mabuting ama ka para sa anak ko. Napalunok siya at saglit akong tiningnan. Gusto niya kaya ako. Natawa ako sa kanya at lumapit kay Theodore. Theodore, halika. Nagangat ng tingin ang anak ko sa akin pero nang makita niya si Theodore ay biglang napawi ang ngiti niya at napalitan ng pag-iyak. Umawang ang labi ko at agad binuhat ang anak ko para patahanan. Nakaramdam ako ng konting awa kay Hunter at nakokonsensya ako dahil hindi niya mahawakan ang anak ko. Nang magtangkang hawakan ni Hunter si Theodore ay nagsimula na itong umiyak at mas lalong kumapit sa leeg ko. Baby, naglabas ng isang chocolate si Hunter at pilit na nilahad sa anak ko na umiiyak pa rin. Anak, yumuko ako sa anak ko at hinalikan sa pisngi. Siya si Papa, bibigyan kanya ng chocolate. Pinagdarasal ko na sana lumapit ang anak ko kay Hunter dahil baka mas lalo ko siyang masaktan kapag nagkataon.
Nang unti-unti nang tumahan ang anak ko ay sinubukan ko siyang ibigay kay Hunter. Agad namang binigyan ni Hunter ng chocolate ang anak ko at agad-agad inangat. Nakaramdam ako ng kasiyahan nang hindi na umiyak ang anak ko. Nakita ko ang panginginig ni Hunter. Para siyang naninibaguhan sa lahat. Bago lahat sa kanya at hindi ko maiwasan ang ma-guilty dahil alam ko na magiging mabuting ama siya kung sinabi ko sa kanya. Pero tama lang din naman ang desisyon ko na hindi na lang din sabihin, dahil iba ang sitwasyon noon sa ngayon. Papa, pareho kaming nagulat ni Hunter nang bigla iyong sinabi ng anak ko. Kita ko na natulala siya saglit at kalaunan ay biglang nanghina. Nanlaki ang mata ko at agad siyang nilapitan. Hunter, nag-alala kong tanong nang mapahulog siya sa sahig habang yakap-yakap ang anak ko. Umiling siya at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Ang laki ng pagkukulang ko sa inyo, Kathy. Sobrang laki. Ni hindi ko man lang siya nakitang, tuluyan ng tumulo ang luha sa kanyang mata na ikinasikip ng dibdib ko. Agad-agad akong lumuhad at hinawakan ang kanyang braso. Wala kang kay kasalanan, Hunter. Nanginginig kong sinabi. Damn! Niyakap ako ng mahigpit ni Hunter at narinig ko ang kanyang mahinang hagulhol. Hindi ko alam kung ano ang i-react ko. Alam ko may pagka-manipulative si Hunter o sadyang ganun lang talaga siya, pero ganitong-ganito siya kaina. Walang masama sa lalaking umiiyak. At humahanga ako na nakayanan niyang ilabas iyon. Hinaplos ko ang mukha ni Hunter habang lumuluha siya. Tumulo ang luha ko habang nakatingin sa kanya. Paulit-ulit siyang nanghihingi ng sorry sa akin. Umiiling-iling ako at pilit pinapawi ang luha na lumalabas sa mata niya. Hunter, please, pagmamakaawa ko. Itigil mo na ang pag-sorry mo, please. Hinawakan niya ang kamay na nasa pisngi niya at hinalikan. Kumirot ang puso ko. I'm sorry, babawi ako sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Huwag mo na akong itulak, Kathy. Gusto ko kayong makita at makasama. Napapikit ako, will you let me do that? Unti-unti akong tumungo at tuluyan nang nagpaubaya sa kanya. Alam kong marami ang hindi sang-ayon sa amin pero gusto ko rin pagbigyan ulit ang sarili ko na sumugal. Ngayon, tinatanggap ko na siya ulit sa buhay ko. Ang lalaking minahal ko noon pa man. Handa na akong harapin ang lahat, kasama siya at ang anak namin. Kinabukasan ay tinawagan ko si Abby na hindi muna ako makakauwi. Gusto kong i-enjoy ni Theodore ang oras niya kasama si Hunter at gusto ko rin na makasama ni Hunter ang anak ko para makilala niya ng husto. Nagpunta ako sa balcony upang makahanap ng signal, medyo putol ang pag-uusap namin ni Abby dahil mahina ang signal sa loob. Nakita ko si Hunter na nilalaro niya ang anak ko. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Humarap ako sa dagat at pumikit. Pinakiramdaman ko ang hangin na mula sa dagat. Bigla ko tuloy na miss ang Badian Island. Agad kong inilagay sa tainga ko ang phone ko at nagpatuloy sa pag-uusap. Gaga, ang rupok mo talaga, hindi ka man lang nagpakipot ng konti. Humalaklak si Abby sa kabilang linya. Napakagat ako sa aking ibabang labi at umupo sa may upuan. Huminga ako ng malalim. You're right, masyado akong makasarili. Hindi ko alam na nasasaktan na pala siya, Abby. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Sana all no. Pero tama lang din para sa akin ang desisyon mo dati dahil ang hirap ng sitwasyon niyo noon. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo at mag-enjoy ka na lang dyan, okay? Deserve mo maging masaya, Kathy. Huwag mong limitan ang sarili mo. Tumango ako sa kanyang sinabi. Bukod doon na pag-usapan din namin ang tungkol kay William na ikinakulo ng dugo niya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Tingin ko may malalim pa talaga na rason kaya siya magre-resign Bago mo ito ibaba, may tanong ako. Natigilan ako sa sinabi ni Abby at napaayos ng upo. Ano yun? Nakakatampo man pero, dito mo pa rin ba is-celebrate ang birthday ni Theodore? Umaasang tanong niya. Mahina akong natawa sa kanyang tanong. Oo naman, Abby, ano ka ba? Pinagplanuhan na kaya yun natin. Siguro ay nasa isip niya ay hindi na matutuloy dahil magkasama na kami ni Hunter. Pero hindi, kahit naman ganun hindi ko rin iiwan ang kaibigan ko. Hindi naman kami kasal ni Hunter o ano. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Mabuti naman, ako na lang ang kukuha sa tarpaulin. Sige, ibababa ko na ito, Abby. Alright, Kathy, wear protection, ha? Napasinghap ako sa narinig at akmang magsasalita na sana ako pero bigla niya nalang binaba ang tawag.
Nag-init ang pisngi ko at umiling-iling. As if naman na may mangyayari sa amin dito. Good morning. Natigilan ako sa paglalakad patungong kwarto nang makita ko si Hunter habang nasa kandanggan niya ang anak ko. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Good morning Didin. Umawang ang labi ko sa gulat nang bigla akong nautal. Umupo na lang ako sa sofa at binuksan ang phone. Balak ko silang kunan ng litrato at gawing wallpaper. Theodore loves toys, aniya at ngumiti sa akin. Bibili ako ng marami para sa kanya. Hunter, I don't want you to spoil Theodore kasi. Pero gusto ko, wala ako sa tabi niya ng 2 taon. Gusto kong bumawi. Nag-usap na tayo sa ganito. Napairap ako, pwede ka namang bumawi sa anak ko, huwag lang laging laruan. Kapag naging spoiled yan, ewan ko na lang sa iyo, Hunter. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa. Tawa na hindi ko narinig sa kanya na noon pa lang. Natulala ako saglit at napatingin sa kanya. By the way, what do you want for breakfast? Bigla akong natauhan nang tinanong niya ako. Ngumiti siya sa akin. I will order. Napatingin tuloy ako sa anak ko na masayang masaya sa laruan niya. Minsan naiisip ko na baka paglaki ng anak ko ay mangungulekta siya ng robot. Kasi, halos iyon na ang inaatupag ng anak ko. Agad akong nag-iwas ng tingin at napakamot sa batok ko. Kahit ano na lang. Wala rin naman akong alam sa mga pagkain dito sa Lambog Beach pero sa pagkakaalam ko, mahal ang mga pagkain dito pero masasarap. Kahit ano na lang. Natawa siya. You have allergies. What if I will order shrimps? Napairap ako. Di mamamatay. Alam niya naman pala na may allergy ako. Bakit niya naman siya o-order kung alam niyang masama sa akin? Baka mapaaga ang pagpunta ko sa langit, o makakapunta kaya ako sa langit? Napailing na lang ako sa aking iniisip. Just kidding. Maligo ka na. Mamamasyal kami ng anak ko. Tumungo ako at tumayo na para magtungo sa kwarto. Matapos kong maligo ay nagulat na lang ako na nasa kwarto na ang mag-ama ko. Bigla akong nahiya kasi nakarobo lang ako at basa pa. Naninibaguhan ako dahil narito si Hunter at nakatingin siya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at kinuha na lang ang paper bag na may lamang damit na binili niya. Bakit pa kayo narito? Akala ko ba mamamasyal kayo? Tanong ko habang papatungo sa banyo. Pinahit ko ang doorknob at pumasok sa loob tsaka sinarado. We will wait for the mother. We can't walk without her. Napangiti ako at sinuot na ang damit na binili niya. Napangiti na lamang ako at isinuot na ang damit na bili niya. Hawak-hawak namin ang kamay ni Theodore habang naglalakad kami sa dalampasigan. Naninibaguhan ko. Ito ang unang pagkakataon na lumabas kami ni Hunter na magkasama. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko. Basta ang alam ko, ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hunter, tawag ko habang nakatingin sa dagat. Ang saya ko. Bakit? Nilingon ko siya at tumigil sa paglalakad. Nabitiwan ko rin ang anak ko nang magsimula itong mangulot ng mga buhangin. Kasi magkasama na tayong tatlo. Kinagat ko ang labi ko at nag-iwas ng tingin. Umupo ako sa may buhangin at gumuhit ng circle. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ko ang kanyang kamay na nakahawak na sa akin. Gulat ko siyang nilingon at nakita ko na nakatingin na siya sa akin. Umupo siya sa tabi ko at inangat niya ang kamay namin na magkahawak. Lumipat ang tingin ko sa kamay namin. This is the first time that I hold your hand in public, seryosong aniya at hinuli ang tingin ko. This is the first time, Kathy, and I want to stay like this forever. Umawang ang labi ko nang nilapit niya ang kamay ko sa labi niya at hinalikan ito. Mas lalo tuloy bumilis ang tibok ng puso ko. Hunter, I want to be with you, Kathy. Now that I found out that we already had a child, mas lalo ko tuloy na isip na pakasalan ka. Hindi dahil may anak tayo, kundi dahil mahal na mahal kita. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang babaeng nasa harapan ko ay siyang mahal ko. I want them to witness how Hunter Vanderbilt felt in love with a girl like you. Gusto ko nang palitan ang apelyido mo, Kathy. Hindi ako makapagsalita at nakatingin lang sa kanyang brown na mata na nagliliwanag dahil sa sinag ng araw. Akmang nilangunan ko na sana si Theodore para tingnan kung ano ang ginagawa niya pero napasinghap ako nang hinawakan niya ang mukha ko at inilapit ang sarili sa akin. Nanlaki ang mata ko at mas lalong nagwawala ang puso ko.
I love you, bulong niya. And I want to kiss you right now. Pumikit ako nang inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang kaliwang kamay ay nasa likod ko at ang isang kamay niya ay nasa ibabaw ng hita ko. Hinintay ko ang paglapit ng kanyang labi sa akin pero ilang segundo na ang hinintay ko at walang halik na dumating dahil. What the? Agad akong napamulat at dali-daling tiningnan si Hunter na ngayon ay iniinda na ang sakit sa mata niya. Nanlaki ang mata at agad nilingon ang anak ko na may buhangin na sa kamay. Anak, dali-dali akong lumapit sa anak ko na ngayon ay naiiyak na. Agad kong kinuha ang buhangin sa kamay niya at dali-dali siyang binuhat. Ano ba ang nangyari? Bakit niya binato si Hunter ng buhangin? Hinaplos ko ang buhok ng anak ko at pilit siyang pinatahan. Mama, umiyak pa rin siya habang yakap-yakap ako. Hindi ko alam kung ano ang problema ng anak ko pero feeling ko ay sinusumpong na naman ito. Bumaling ako kay Hunter na ngayon ay tumayo na galing sa pagkaupo at pinagpigan ang sarili. Hindi ko tuloy maiwasan ang ma-guilty. Minsan may pagkamasungit talaga itong anak ko at bigla-bigla na lang nambabato. Hunter, tawag ko. I'm sorry, hindi naman siguro sinasadya ng anak ko. Umawang ang labi niya at ngumiti rin kalaunan. It's alright. Bumantong hininga siya at nagpalingalinga. Kailangan na nating bumalik, baka gutom na si Theodore. Tumango-tango ako. Oo, baka gutom na nga siya. Maglalakad na sana ko pabalik pero natigilan nang nakatingin pa rin siya sa akin. Nagtataka ko naman siyang tiningnan. Bakit? You really are a good mother, Kathy, seryosong sambit niya. And maybe later on, you will also be a loving wife as well. Bigla akong namula sa sinabi niya at nataranta. Kailangan na yata nating bumalik kasi gutom na si Theodore. Nauutol ko na sinabi at agad na unang naglakad pabalik. Narinig ko ang kanyang mahinang tawa. Sure. Nang makabalik kami ay dumiretso kami sa restaurant na malapit lang din sa pinagstayan namin kagabi. Buhat na buhat ni Hunter si Theodore habang pinapaupo siya sa isang high chair na para sa mga bata. Pinaghila niya rin ako ng upuan na siyang ikinagulat ko. Nagdadalawang isip pa ako pero nang hinila niya ako ay wala na akong magawa. I ordered everything that you like except for shrimp of course. Aniya at nilagyan ako ng pinggan, kutsara at tinidor sa harapan ko. Let me serve you. I want to do this. Ngumiti siya sa akin at sinimulan niyang lagyan ng pinggan ko ng kanin. Nilingon ko ang anak ko at naisipan ko na kumuha rin ng kanin tsaka kahit sabaw na lang sa seafood. Anak, gusto mo ng fish? Tanong ko, favorite mo ang fish di ba? Tumango-tango siya at itinuro ang pinggan sa harapan ko. Nilingon ko si Hunter at nagulat na lang ako na halos puno na ang pinggan ko ng kanin at mga ulam. Hunter, gulat na gulat ko siyang tiningnan. Bumaba ang tingin ko sa pinggan ko at halos manlumo ako sa sobrang dami. Ang dami, reklamo ko, hindi ko mauubos yan. Natawa siya at kinuha ang kutsara. Susubuan kita. Umawang ang labi ko at biglang nahiya. Ano? Para maubos mo ay susubuan na lang kita. Nanlaki ang mata ko nang bigla niyang isinubo sa akin ang isang kutsarang kanin na may ulam. Biglang nag-init ang buong mukha ko dahil sa ginawa niya at halos hindi ko malunok. Sinaman ko siya ng tingin at umusag papalayo sa kanya. Nakakahiya, nagtaas siya ng kilay sa akin. Bakit ka nahihiya? Girlfriend naman kita, at may anak na tayo. Ngumisi siya, don't worry, susubuan ko rin ang anak natin para hindi ka na mahiya. Hindi ko na talaga makayanan. Umiling ako sa kanya at inagaw ang kutsara. Ako ang susubo sa sarili ko. Ano ba naman itong si Hunter? Ginawa na yata akong bata. Hindi mo naman kailangang gawin ito, Tsaka maraming tao, masyadong nakakahiya itong pananggagawa natin. Parang tumigil sa pag-ikot ng mundo ko nang bigla akong ninakawan ng halik sa labi. Dinig na dinig ko ang pagwawala ng puso ko dahil sa kanyang ginawa. Nang nilingon ko siya ay nakangisi na siya sa akin ngayon. That's it. Ako na ang magpapakain kay Theodore. Eat all you want, baby. Iniwan niya akong nakatulala at gulat na gulat sa kanyang ginawa. Nang wala na siya sa tabi ko ay tsaka lang nag-init ang buong pagmumukha ko at gusto kong ipukpok ang sarili ko sa pader.